Ang simbahan ng Baras, isang simbahang Romano-Katoliko na matatagpuan dito sa bayan ng Baras, probinsya ng Rizal, kung saan nakalagay ang mahimalang siglong gulang na imahe ni San Jose de Baras. Kilala bilang pinakamatandang parokya na nakatuon kay St. Joseph sa Southern Tagalog Region. Kamusta mga ka-travel? Narito tayong muli para sa isang makabuluhang kwento na ating tatalakayin. Pero bago po tayo magsimula, kayo po muna ay aking inaanyayahan na mag-subscribe at i-like ang aking channel. Pindutin natin ang notification bell para maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. So tara mga ka-travel, samahan niyo ako. Ito ang aking kwento. Unang itinayo ang simbahang ito noong 1595 na mga misyonerong Pransiskano sa lumang lugar ng bayan na ngayon ay Boso-Boso sa Antipolo. Dahil sa labanan at pagsunog ng mga katutubong Aita sa simbahan at bayan nito noong 1635 at labanan naman ng mga rebeldeng Tsino noong 1639, ang bayan ay inilipat sa kasalukuyang lugar nito taong 1682. At sa parehong taon, nagsimula ang pagtatayo sa kasalukuyang simbahan at nakumpleto taong 1686. Ang simbahan ay tinuon kay St. Joseph bilang isang patron. Ang simbahan ng Baras ay isang pambihirang halimbawa ng arkitektura mula pa noong ika-16 na siglo. Isang napakalawak na edifisyo na nananatili mapahanggang ngayon. Ito ay natatangay sa iba pang mga simbahan na karamihan ay produkto ng ika-18 na siglo. Dahil sa mataas na lokasyon nito, ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng mga hagdanan na gawa sa bato. Nakaparehong disenyo makikita sa simbahan ng Morong. Ang pasad dito ay hugis parehaba na may triangulong bahagi ng bubong. Sa kaliwang bahagi nito ay makikita ang kumbento, habang sa kanang bahagi naman ay ang kampanaryo. Ang harapang bahagi nito ay solido sa itsura at may bintana sa itaas na makikita sa pangunahing pasukan. Makikita din sa itaas na bahagi ng pediment ang isang imahe ni St. Joseph na nakalagay doon na para bang binabantayan ang kanyang pangangalaga. Ang harapang bahagi ng simbahan ay nahahati sa 3 bay sa pamamagitan ng 4 na hanay na mga haligi na nakausli sa pader at mga haligi ng barandilya na nagduduktong sa pasad na pinapatungo ng isang batong krus. Sa kanang bahagi ng simbahan naman ay ang kampanaryo. Meron itong solid square base at 8 panig na tore sa pangalawa at pangatlong baitang. Ang kampanaryo ay natatakpan ng isang kupola at natatabunan ng isang krus. Isa sa mga kawili-wilig detalye ng pasad ay hindi sa dekorasyon nito, kundi sa malalaking sukat ng bloke ng adobe na ginamit. Ang kulay at texture ng mga bloke ng adobe ay nagbibigay ng rustikong itsura ng pasad.
Ang simbahang ito ay parehaba sa plano. Meron itong nag-iisang nave na nagtatapos sa santuaryo. Ang magarbo at malaking retablo mayor ang nagsisilbing ambience ng santuaryo, kung saan matatagpuan ang isang batong altar na ginagamit sa pagdiriwang ng banal na misa. Ang nabe at ang santuaryo na nilagyan ng isang batong arko ng tagumpay ay sumasaklaw sa lapad ng simbahan. Ang nabubuhay na arko na ito ay nagpapakita ng mga detalye ng pagtatayo ng bato at kung paano nila magagawang maabot ang isang espasyo gamit ang bato. Mula sa panlabas na harapan, ang simbahan ay maaaring pasukin sa pamamagitan ng isang arko na bato na binabantayan ng isang malaking kahoy na pinto. Sa itaas ng pangunahing pasukan ay makikita ang choir loft na gawa sa kahoy na original pa rin hanggang ngayon at sinusuporta ng dalawang haliging kahoy na may mga inukit. Halos lahat ng kasangkapan ay pawang orihinal sa simbahan at walang pagbabago. Ang pagpasok sa simbahang ito ay para ka na ding pumasok sa mundo na ika-16 na siglo. Ang simbahan ay bihirang representasyon ng ika-17 siglong arkitektura ng simbahan ng Pilipinas. Makikita sa kanang bahagi ng dingding ang isang animoy na kalutang na pulpito na gawa sa kahoy. Ang kahoy na pulpitong ito ay maaaring ma-access sa pamamagitan ng isang siwang mula sa kumbento, hindi sa pamamagitan ng karaniwang hagdan mula sa lapag ng nave. Merong 4 na retablos na nakaayos sa simbahang ito, na ang bawat isa ay nagtataglay ng mataas na antas ng pagkakayari at namumukod tanging artistikong halaga. Ang pangunahing retablo ay isang 4 na antas na struktura ng konstruksyon na gawa sa kahoy. Mayroon itong 6 na niches na naglalaman ng mga pinarangalan ng mga imahe ng mga santo na karamihan ay mga Pransiskano at 3 minor retablo na nakahilera kasama ang mga kustadong dingding. Dalawang retablo naman sa tapat ng nave ang makikita na may mga imahe ni San Pascual Bailon at Santa Clara de Asis, ang mga santo ng Franciscan Order. Ang mga retablos na ito ay pinalamutian ng magarbong inukit at mayayabong na mga motif ng bulaklak. Patunay sa mataas na antas ang pagkakayari ng mga retablo na ito para sa Baras Church. Ang itaas ng simbahan ay makikita ang mga malalaki at maliliit na kahoy na biga. Ito'y upang magbigay ng suporta sa struktura at lakas sa pamamagitan ng paglikha ng isang balangkas na mahusay na namamahagi ng bigat ng bubong sa mga dingding at pundasyon ng gusali. Ito rin ang nagbibigay ng katatagan laban sa hangin. Ang simbahan ng Baras ay nagtataglay ng mataas na antas ng kahalagaan sa kasaysayan, mayaman at punong-puno ng maraming pangyayaring nauugnay sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang simbahan, kumbento at ang buong complex nito ay tumayo bilang isang testamento sa higit na 4 na siglo ng kasaysayan ng Baras. Ito ay nagsisilbing buhay na testamento sa katatagan ng mga Pilipino at nakaligtas sa iba't ibang kalamidad at pananalasa ng panahon, kabilang ang ikalawang digmaang pangdaigdig. Pagkaingatan sana natin ang ating nakaraan nang sa ganoy masaksiyan pa ito ng ating susunod na hinaharap. Hanggang dito na lamang tayo mga ka-travel. Sana'y nagustuhan nyo ang aking maikling kwento at sana'y meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat mga ka-travel sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli.